Okay, welcome everyone. Si Bicloy, si Jocelyn, Samsung, pwede kayo mag-rename guys ha. Si Jackie, ayan, Jackie ba? Or Jackie? Jack? Si Gerald, si Christine, HK, Hong Kong ba yan? Hong Kong. Xiaomi, ay mga pangalan nyo sa Zoom no? Pwede nyo rename ng pangalan nyo mismo para nare-recognize natin kayo. And then marami tayong mga mga traders na rin ng mga students. Ayan, so mix tayo tonight. Ayan guys, let's start. Hello everyone again. Happy time zone sa lahat, no? I hope okay ang Saturday natin. I hope productive kayo today. Guys, basics of forex trading. Ito po yung magiging topic natin tonight. Magandang topic para sa mga total beginners, no? Kumbaga, basic ideas lang. And doon naman sa mga medyo may idea na about trading, okay, student ka man or not ng community natin, meron tayong mga pin-prepare dito na slides na for sure, no? Magandang refresh to sa inyo. Maganda siyang review, kumbaga. Okay? So let's proceed, guys. Let's proceed. Allow me to quickly introduce myself bago tayo magsimula. My name is Dan Michael Manurinya po. You guys may call me Coach Dan. I'm one of the coaches ng community natin. I'm from Iloilo, Philippines. Ayan. By the way, guys, patype naman saan kayong country ngayon nanonood. Sino yung mga participant natin tonight? Saan kayong country? Please type naman sa chat kung anong country ka ngayon. Ayan. Isa. Ano yung isa, ma'am? KSA po ba yan? Baka KSA yan. Hong Kong, si Samsung. Si Christine, Hong Kong. Si Raquel, Ma'am Raquel, Hong Kong. UAE, Sir Gerald, Xiaomi, Hong Kong. Maraming Hong Kong, ha? Nice. Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, Australia, si Sir Bicloy. Wow. Okay. Mix tayo tonight, no? All over the world kayo kung saan-saan country. Guys, I'm a nurse by profession. I graduated at University of San Agustin sa amin sa Iloilo. And kagaya ng majority ngayon na nakikita ko sa chat, guys, I'm one of you. I'm an OFW, 8 years na rito sa Dubai. Okay, currently po, may trabaho pa. I work as a medical records coordinator sa isang hospital dito. And as of now, part-time pa tong trading. Part-time pa, but soon, ang goal is makapag full-time na rin tayo dito. And just like any other coaches and successful traders ng community is project for good or project resign, di ba? Yan yung mga goal natin, no? Nakakasawang magtrabaho 8 hours per day. Yung iba dyan, 12 hours, 10 hours, grabe. So, I learned trading since 2021, guys. Yan yung mga taon na talagang nakilala ko si trading, no? But talagang nagseryoso ako since last year, no? More than 1 year na rin ako sa community nung nakilala ko si Pinoy Traders Community. And yan po tayo. Okay? Pinoy Traders Community headed by and founded by Coach Nars Paraguya. Ayan siya, guys, ito. Itong may arrow, ayan. Event to last year na kinonduct sa Pinas, no? Grabe, napakalaking event nito. Sponsored by our broker na ginagamit, which is CVT Markets, no? Napakagandang broker niyan, guys, well regulated with multiple regulation. Ayan. So sa mga first timers, explain natin yan mamaya para mas maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng broker. And gaano ka-importante yung license or regulation, no? Kumbaga, sa legitimacy, no? Masasabing legit talaga yung business or legit talaga yung broker na ginagamit natin. Okay? So, guys, dito sa Dubai or sa UAE, no? Andito tayo with my co-coaches, Coach Ray, shout out, andito siya ngayon. Coach Mavi, Coach Melvin, and Coach Jack, no? So ito, guys, tong pictures na to, last year po ito, October, October to, nung Forex Expo. Guys, one of the largest Forex Expo event ever conducted. Okay, so dito yung ginanap sa Dubai last year. And looking forward kami next month. Grabe, nakaka-excite. Kasi next month, Forex Expo event ulit, no? So I hope lahat mag-inline, no? Maging okay. Yung mga nangyayari ngayon na tension, sana humupa talaga ng totally and then matuloy siya. Okay, so ayan tayo, guys. Nag-meet and greet kami dito. Napakasaya namin. Ang daming learnings. And of course, si Coach Nars pumunta rito, no? And Coach MJ. Yan, si Coach MJ, one of the head coaches ng community. Bukod dyan, meron din tayong mga KSA traders. Sa mga nag-type ng KSA na Saudi, guys, ang dami na natin dyan, no? With Coach Jim, spearheaded by Coach Jim. Coach Jesse, pero guys, umuwi na ng Pinas to si Coach Jesse. Nag-for good na, no? Hindi na siya OFW, di ba? Yan. Guys, ang saya nila. Actually, ito talaga sila is talaga napaka-active ng mga traders dito sa KSA. So, kung nasa KSA ka man, no? Pwede ka mag-join, di ba? Grabe. Lagi sila nagme-meet ups. Yun yung ginagawa nila to share some knowledge. Ayan. Iba kasi kapag may kasama ka, di ba?
Kumbaga, may mga trading bodies ka. Ayan. Grabe, Team KSA. And si Coach Jim, guys, go for good na rin yan. Pero may mga leaders tayong may iwan dyan, for sure. And ito, Team Hong Kong. Grabe, Coach Cheryl. Ayan, kasama ko tonight. Andito rin si Coach. Shoutouts. Guys, si Coach siya yung nagbumuo ng mga ng Team Hong Kong. Grabe, nagmi-meet up din yan sila regularly. So, napakasaya. Napakasaya. Food trip, di ba? Ayan ang food trip. Ayan, sila Ma'am Raquel, si Ma'am Olive, Ma'am Irene, di ba? Dumadami na rin tayo dyan, guys. Ang dami na rin traders natin sa Team Hong Kong. And talaga namang, talagang continuous learning din yan sila, no? Nagsisimula pa lang, guys, pero marami na rin kumikita at magagaling na rin mag-trade dyan sa Team Hong Kong. Okay, so ang daming Hong Kong tonight, ha? Ayan, so I hope part na kayo, or kung hindi pa, okay, join us. Okay? So ayan, guys, basics lang. Basic lang ng Forex, part 1. 2 parts lang yung discuss natin tonight. Part 1 will be the basics. Pero yung mga student na ng community, baka may mga naidagdag akong slides, guys, na possible na na-miss out mo, no? Baka makatulong sa added knowledge mo or review sa'yo to. Sa mga first-timers, guys, para to sa inyo, para mas maintindihan nyo kung paano nag-work ang Forex trading. Okay? Part 2 is the cheat codes. Ayan, anong meron dyan, Coach? Bakit parang parang cheat codes? Bawal ba yan? Guys, cheat codes means cheat siya para mas mapabilis yung learning mo sa trading. Sa trading kasi, guys, normally normally. Take note nyo to. Typically, or usually, kung ano may tamang term, no? Kapag solo trader ka, ikaw yung tipong inaral mo yung trading, na curious ka kasi ang daming kumikita, talagang sumisikat na siya nowadays, ang dami ng community, ang dami ng mga successful traders na nakita mo sa social media, ayan. Usually, guys, yung mga yan, na-achieve nila yung ganyang success, inabot niya sila ng mga siguro average 6 months to 1 year. Yan po yung talagang usual na scenario, no? 6 months to 1 year. Yung iba nga, umaabot pa ng ilang taon bago talaga matuto ng solid strategy and talagang mag-profit ng malaki. Okay? Ang kinagandahan dito sa community natin, guys, hindi mo kailangang abutin ng ganyang katagal. Meron tayong cheat code na kaya mo matuto ng mabilis, madali, okay? Step-by-step process na talagang wala kang miss out na basics. 30-day challenge po siya. Okay? I hope you guys are excited, no? Let's proceed para mapakita ko sa inyo yung cheat code sa part 2. Okay, guys, quick disclaimer. Bago tayo magsimula, gusto kong ilatag sa inyo to. This training is purely for educational purposes. Okay? We do not accept any investment. Okay? Anong ibig sabihin niyan, Coach? Bakit walang investment? Di ba, pag trading, kailangan namin mag-invest ng pera. Well, yes po. Technically, we use the term capital. Pag sinabi kasi nating investment, ito yung tipong magbibigay ka ng pera, aantayin mo lumago, pag kumita, tsaka ka mag-earn. Okay? At ang maganda rito sa investment, ang problema, sa investment minsan, nowadays, guys, kailangan natin mag-ingat. Ang daming mag-aalok sa'yo, ang daming mag-message sa'yo na magbibigay sila ng ng pure profits, no? Profits talaga na, okay, promises na ito, pwede mong kitain in 1 day. Ito, pwede mong kitain in 1 week, in 1 month. Guys, mag-ingat tayo, ha? Mag-ingat tayo kasi napakadami pong nagkakalat ng mga scammers ngayon. Napakadaming scammers ngayon na ginagamit ang trading na paraan para makapanloko. Okay? So, tandaan po natin or take note po natin yan. Mag-ingat po tayo. Okay? Napakarami po niyan. Dito sa community natin, guys, what we do, hindi namin kayo hihingan ng pera. Bawal dito sa amin yung tinatawag nating pasabay trade. Okay? Usong-uso kayo kasi, guys, ngayon yan, no? Account management, no? Yung tipong bibigay ka ng pera mo sa tao, siya yung magte-trade ng pera mo. Bibigyan ka, patitikimin ka sa umpisa, or bibigyan ka ng porsyento, and then next time, boom, wala na. Tinakbo na yung pera mo. Wala kang control kasi dyan. Dito, guys, kapag ka natuto kayo, dito sa community, ikaw mismo, ang kinagandaan, ikaw mismo ang magte-trade ng sarili mong capital. Okay? Sana malinaw tayo dun, guys, ha? Sana naintindihan nyo yun, ha? Wala po, bawal po dito yung tipong, Coach, ikaw na lang mag-trade, marunong naman na kayo, di ba? Kumikita na kayo, coach na kayo. Guys, hindi po kami tumatanggap ng ganyan. Kung ganyan yung mindset mo towards dito sa ginagawa natin or sa trading, guys, hindi po. Hindi kami yan. Kaya pag may nag-approach sa inyo, especially kapag ginagaya yung mga profile pictures ng mga co-coaches namin, no? Especially Coach Nars himself, Coach MJ, guys, nagkalat po sila ngayon. So mag-ingat lang tayo. Ayan, so guys, ito pa. Gusto kong maintindihan nyo to. Misconceptions about Forex trading. Okay? Usually ito, pagka zero knowledge ka or skeptical ka, iisipin mo scam siya. Iisipin mo sugal siya. Guys, hindi po. Forex trading is not a scam. Take note nyo to, guys, oh. Forex is a legitimate financial market that requires, number 1, education,
kailangan natin siyang aralin. Okay? Kailangan natin siyang aralin. Meron siyang discipline. Kailangan mong disiplinado ka sa trade mo para kumita ka ng maayos. Makontrol mo yung profits and losses mo. Guys, may losses po kaya pag may nagsabi sa inyo na 100% kumikita, guys, tumakbo na kayo. Hindi yan. Red flag po yan. And proper risk management. Ang kinaibahan niya, guys, no? Ang kinaibahan niya sa sugal guys, wala kang proper risk management diyan. No, 50-50 yung chances mong manalo, no? Tataya-taya ka sa sugal kung ano man yung sugal na nalalaman nyo, no? Usong-uso rin yan sa Pinas, no? Grabe, parang mga social media or mga content creator pinopromote pa yan. So, pag sugal kasi guys, kumbaga sa pula sa puti lang yan, di ba? Black and white lang, no? 50-50. Sa trading guys, no? Strategic yung risk management mo rito. Na ito yung tipong kaya mong kumita 9 out of 10, 8 out of 10, 7 out of 10, or 70%, 80%. Sabihin natin 60%, still profitable ka pa rin. Kasi kaya mo siyang kontrolin yung talo mo. Yung tipong, okay, kikita ka ng, let's say, around $100. Ayan, kumita ka ng $100. Pwedeng may loss ka na $10. Pwedeng may loss ka na $20. But still, kumita ka pa rin. Okay? So, sana malinaw sa inyo guys ha, na hindi siya scam at hindi siya sugal. Yan po yung kinaibahan ng forex trading. Ayan, so ano nga ba siya? What is forex trading? Guys, basic lang. Forex trading or foreign exchange. Abbreviation lang po siya ng foreign exchange. Okay? It's the global marketplace kung saan ang currencies, no, yung mga conversion ng pera, binebenta at binibili. Okay? It's the largest financial market. Guys, legit to ha, trillions of dollars daily transaction po yan. Trillions of dollars are traded every day. Pwede nyo i-google ngayon kung medyo totoo ba yan, trillion. Guys, nag-average yan around 6.7 to 7.5 trillions daily transaction. Okay, bakit napakalaki? Involved po kasi dito yung mga central banks mismo, commercial banks, mga malalaking businesses, gobyerno mismo guys, no? Yung pera mo sa bangko, tinitrade yan, no? Ang gobyerno mismo, palitan ng conversion ng pera, palitan, conversion ng pera, 'di ba? Forex trading po 'yan. Okay? Investors, yung mga malalaking investors talaga, yung mga talagang multi-billion or multi-million companies, no? And traders or retail traders, tayo po 'yan as individuals. Kaya guys, sa ecosystem ng forex trading or forex or trading in general, napakaraming involved kaya talaga siya lumalaki yung transaction, trillions daily transaction po 'yan. Okay? So ayan, guys, it's the most liquid business in the world. Ito yung tipo ng negosyo. Take note, negosyo ha. Ito yung tipo ng negosyo na, for example, nag-trade ka, kumita ka, okay? Deposit ka, nag-trade ka, kumita ka. Anytime pwede mong i-pull out yung pera mo. Anytime pwede mong i-withdraw yan. Kaya kung kayo man ay may mga experience na, especially yung mga beginners for zero knowledge, pero may experience na kayo sa dati, no? Yung tipong nag-invest ka, kumita ngayon, gusto mong i-withdraw, ang dami nilang requirements. Ang dami nilang etche-boretche dyan na sasabihin, ganito dapat, kailangan mo mag-add ng fund, kailangan may guys, hindi po. Red flag po yan. Usually kasi guys, kapag meron tayong tinatawag na broker, which is i-explain ko mamaya, ang broker po kasi siya yung pinaka parang middleman talaga, or siya yung middleman para makapasok ka at makapag-trade sa financial market. So ang broker guys, kailangan meron silang license or regulation sa mga iba't ibang countries. For example, si BT Markets na ginagamit namin, talagang may multiple regulation yan. So meaning, legit silang nakakapag-operate. Pag nag-deposit ka, nag-profit ka, nag-withdraw ka anytime, at kung gusto mong withdrawin lahat, walang problema. Kaya siya most liquid business. Okay? Sana malinaw yun ha. Masyado ako maraming in-explain po, pero I hope na-gets nyo or naintindihan nyo. Guys, it operates 24 hours per day. 5 days a week. Open po ang Forex market Mondays to Fridays. And take note natin. Sabado-Linggo close siya. Ngayon, close po siya, pero ang kinagandahan sa community, meron tayong tool na ginagamit para makapag-trade ng crypto, kung familiar kayo, cryptocurrency or yung Bitcoin. And yung top 1 na crypto si Bitcoin. And of course, guys, accessible to on any smart devices. Cellphone lang, di ba? Cellphone lang pwede kang kumita. May laptop ka, tablet, di ba? Computer, ayan. At ang kinagandahan, guys, kami, ang ginagawa namin, cellphone lang talaga. Aminin nyo sa hindi. Kahit saan kayo pumunta, dala nyo cellphone nyo, di po ba? Dala nyo ang cellphone nyo, no? Naka-break ka sa trabaho, no? Minsan nga kahit nasa toilet ka, gamit mo cellphone mo, dala mo yan. So, pwede ka mag-trade anytime. Anytime within the day, di ba?
So ayan guys, ito yung example ng mga mga money changers outlets, bangko, ayan. So eto, nowadays parang bibihira na tayong bumisita rito para magpadala, no? Especially mga kapwa OFW ko. Bihira na kasi uso na ngayon yung mga online transactions, e-wallet, 'di ba? Bank-to-bank transfer, international. Pero meron pa rin naman sa atin na talaga pumupunta rito. At na-realize niyo po ba na kapag pumunta kayo rito at nakapagpadala kayo ng pera, 'di ba meron po silang extra charges diyan? At nagbabago-bago yung presyo halos araw-araw. For example, wag na tayong lumayo sa mga nasa Middle East, no? Dirhams, real. Iba yung presyo niya ngayon, iba yung presyo niya bukas, di ba? For example, sa dirhams is, for example, 16.1. Bukas nagiging 16.2 na siya. Minsan nga inaabangan mo pang tumaas yan eh. Guys, forex business po yan. Forex trading po yung ginagawa nila. Okay? So kung ikaw ang iniisip mo scam to, guys, hindi po. Never magiging scam yung mga ganitong padalahan ng pera. Take note po natin ha, gusto ko lang maging malinaw sa inyo. And guys, ang kinagandahan, ang ginagawa kasi natin bilang individual traders, nagagawa natin yung business nila. Nagagawa natin yung business nila gamit lang ang cellphone mo through broker. Kasi si broker yan, siya yung pinaka-middleman, di ba? Nakakapasok tayo sa financial markets, pwede tayong kumita ng dolyar. Dollars guys ha, dollars ang kinikita natin dito. Kikita tayo ng dolyar, okay, through brokers. At yung business nila guys, hindi natin kailangan maglabas ng malaking capital. Sila, for sure, yung mga ganito, no, exchange money changers, malalaki capital niyan. Okay? Gaya nito, ito, isa sa mga pinaka-basic example, no? Pupunta ka dyan, makikita mo, pag nakita mo yung screen mismo, di ba? Pag nakikita mo yan, gumagalaw yung presyo niyan. No? Nagbabago-bago yung conversion ng dollar, euro, ayan, British pound. Ito, dirhams, no? Ayan, for example, ganyan siya. No? So, forex trading po yan. Take note lang po natin. And guys, dun sa mga nakita nyo ng mga currency, kapag nagtatrade kasi tayo, trading means palitan. Okay? So, meaning, palitan, meron siyang pair. Diba? For example, euro, dollar, ayan. We can trade euro USD. Euro versus USD. Kung magkano yung conversion ng euro at saka USD, doon po tayo nagtatrade. Okay? Kung magkano yung conversion ng euro at saka USD, doon tayo nagtatrade. For example, British pound, pwede mong i-trade yan. Pwede. British pound versus dollar. US dollar versus Japanese yen, pwede rin. So kung mapapansin nyo rito guys, lahat ng pair na to, makikita nyo sa US dollar. Okay? USD. Kaya siya tinawag na major currency pairs. Okay? Siya kasi yung world's reserve, no? World's reserve currency, si Euro USD. Pero pag nag-trade kayo, for example, sabi natin Euro, tinrade mo siya into Japanese yen. Ayan, pwede yan. Minor currency naman. Minor currency pairs naman po yan. Take note lang natin, mga basic ideas to. XAU USD, ayan, grabe si gold, no? Si XAU means gold, no? AU kasi siya yung symbol ni gold sa periodic table of elements. So, ang ginagawa natin guys, we trade gold as well, grabe. Gold versus USD. Si gold naman, hindi naman siya part ng forex. Part siya ng tinatawag na commodities, no? Like metals, no? Pwede rin kayo mag-trade ng silver dito, oil guys, ginagawa din natin yan. But meron tayo kasing strategy specific mismo sa gold. Kaya ang daming kumikita kasi guys, masarap siyang i-trade sa XAU. Okay? Next, meron din tayong US 30, okay? Or Dow Jones Industrial Average. Ito naman guys, index po ang tawag dito. Okay? Index means, ito yung isa sa mga asset na kumbaga sa financial market, sa kabuuan kasi guys, merong forex, merong commodities or metals, merong index, stocks, cryptocurrency, and so on. O marami yan ha. So ayoko na magpaka-technical para hindi kayo malito. So si index guys, siya naman yung combination ng mga stocks or top 30 companies, no? Kung US 30 man yan. Kasi meron ding Nasdaq 100, which is yung top 100 naman. Meron ding SP 500, kung familiar kayo, siya naman yung top 500 companies sa Amerika. So ito guys, ano to, meron tayong specific strategy din dito na ginagamit sa US 30, no? Sa mga example dito, Microsoft, Apple, siyempre alam natin yan, mga top companies talaga, Goldman Sachs, and so on. Okay? So guys, take note, forex trading or trading is a digital business. Okay? At kung nasa digital business ka, sa era ngayon, which is digital era na po tayo, no? Nag-i-access na ang AI, no? Yan yung mga tipong kailangan mong isipin ngayon 2026, no? Ano kaya mangyayari sa by 2023? Posible kaya yung trabaho ko, sana naman wag, no? Mapalitan ng AI. Guys, ang dami nang nangyayaring ganyan ngayon. So, kailangan nyo rin i-consider, no? Kung ikaw yung tipong
traditional pa rin yung mind mo about business, no? Guys, at the end of the day, ang goal dapat natin magkaroon ng business. Mga OFW tayo, ilang taon tayo magsuspend sa abroad. Abutin ka ng ilang taon sa abroad na wala kang extra, wala kang backup plan, di ba? So, guys, ang kaibahan ng digital business sa traditional business, no, very basic yan or very clear na sa traditional business, guys, medyo mahirap, no? Kailangan mo ng overhead expenses, kailangan mo tutukan yan. Dito, guys, ang kinagandahan, syempre, digital siya, wala kang masyadong kailangang ilabas na malaking capital, wala kang masyadong inventory dyan. And of course, meron ka talagang freedom dito. Financial man yan, no? Pwede kang kumita. Same lang din naman sa traditional business, which is medyo struggling nga lang. Depende sa negosyo mo. Time mo mismo dito, guys, sa digital business, napaka convenient, kumbaga. Location, kahit saan mo siya gawin ang trading, guys. And of course, flexible ang lifestyle nyo rito. You can embrace digital business lifestyle, guys, no? Pwede mo siyang gawin remotely habang nagta-travel ka, nagta-trade ka. And of course, you can enjoy yung hindi nyo nakukuha sa traditional jobs nyo. Okay, take note natin. Yan siya kaganda, guys, no? Nowadays, guys, grabe. Digital era na po. Okay, so sana na-consider natin or pumapasok na sa isip nyo, especially sa mga beginner pa. Benefits of forex trading, guys, low startup cost. Anong ibig sabihin niyan, coach? Magkano yung low? Yan yung usually na magiging tanong nyo. So, guys, pwede mo simulan sa kahit anong amount. Wag naman $1, di ba? $100, for example, pwede nga $50 eh. Pero guys, take note, meron tayong ginagawang klase ng trading na pwede mo siyang ma-flip or pwede kang kumita ng malaki. Kaya napaka-high earning potential niya. But of course, kailangan nyo maintindihan na kung malaki talaga, ang target mo, it comes with high risk din. Sa trading, guys, high risk, high reward po yan. Okay? Kung low risk yung gagawin mo, low profit but consistent, pwede rin yun. Okay? Tinuturo natin yan. And no experience needed. Hindi mo dito kailangan yung mateki ka ng tao. Hindi mo kailangan dito yung coach, baka kailangan mathematician kami. Siguro dati no mga, let's say, 20 years ago, yan, kailangan talagang magaling kang mag-calculate ng mga bagay-bagay. Guys, ngayon hindi na po. Meron ng paraan or meron na ngayon na mga programs na mas madali mo siyang matututunan at may mga strategy na mas mabilis mo itong maintindihan. Okay, hindi rin kailangan dito na talagang kailangan mateke ka, no. Meron tayong comprehensive training program, guys, na mag-guide sa inyo bilang beginner. Matututo talaga kayo dito. Okay? Hindi kami nagpo-promise ng profit, guys. Take note. Hindi namin pa-promise sa inyo na kikita kayo ng milyon dito. Hindi po. What we can promise and we are confident to say na matututo kayo. Okay? What we can promise, we are confident to say na matututo kayo dito. Kasi guys, may mga regular trainings tayo dito and nagla-live trade din tayo. Ayan guys, take note nyo lang nga, everyone starts somewhere. Even kami or even mga pro traders sa industry, dati rin silang zero knowledge, kagaya nung iba sa inyo. Kaya yung mga iba may idea na nagtutrade na yung iba. Okay guys, tingnan nyo to. Historic milestone achieved, no? And siya, largest attendance at a Forex event and most exhibitors at a Forex event. This goes to say, guys, na hindi talaga sa scam. I hope malinaw ako nakikita niyo yung picture na to. Forex Expo Dubai last year, no? October. Ayan, sa World Trade Center. Okay, may mga award certificates. Ito, napakalaking event. Nandyan kami. 2 days po yan, 2 days. And sa Manila Times, may article din silang sinulat about dito. Ayan. Na nasa Guinness World Records po yan. Okay? Largest attendance, guys, at a Forex event. Kasi marami rin namang event about Forex na nakakandak. Pero guys, ito napakadami talagang pumunta. So, excited kami. I hope yung mga nasa UAE dito excited din na magkita-kits tayo dito nitong September 22-23. Okay? Next month na po yan. So guys, ganito. Simulan natin siya sa paano ba nag-move yung market, coach? Ano bang ibig sabihin ng Forex ecosystem na yan? So guys, dito, na-discuss ko kanina yung about kung sino yung mga involved. So guys, ito, mas magiging malinaw sa inyo. Merong number 1, retail traders. Tayo po yan. Tayo yung tipong magkakapital lang tayo, let's say $100, $300, $500. Okay? So, we trade our own capital. Okay? We access the market through brokers. Okay? Kailangan natin makapasok sa financial market para makapag-trade. Kailangan natin dumaan sa mga brokers, which is dapat nyong aralin yan or kayong mga zero knowledge, walang experience, kailangan nyong i-consider or i-make sure. Ngayon na lang, i-make sure nyo na dapat yung broker nyo is legit. Paano malalaman kung legit? I-check nyo kung may license sila, may regulation sila. Okay, sa CBT Markets, guys, may multiple regulation yan, which is napakagandang broker. Okay?
Analyze, manage, and place trades. Tayo yan, yun yung ginagawa natin. Si Forex brokers naman guys, sila yung middleman na sabi ko, di ba? Sila yung parang gateway mo para makapasok ka sa market. Okay, dati guys, no, nung ilang taon na nakalipas, guys, wala to. Hindi talaga to accessible sa karamihan. Kagaya natin, ordinaryong mamamayan, di ba? Hindi accessible ang trading. Ang nakakagawa lang nito, yung mga talagang may mga millions, yung mga talagang mayayaman, guys, no? Ngayon, kahit sino pwede nang gawin. No, all walks of life pwede itong gawin basta gusto mo lang siyang basta seryoso ka lang at desidido kang matutunan. So guys, si broker, nung nag-exist na sila, nagsidamihan na sila ngayon, napakarami ng broker. So guys, sila yung magiging sila yung nagka-capital talaga ng malaki. Billions ang usapan diyan or millions, okay? They provide trading platforms and they will give you a chance to execute and route your order sa market. Yung kayo makakapag-trade gamit ang broker. Okay, take note po natin. Meron ding institutional traders, guys. Sila naman yung talagang, siyempre, bangko, mga hedge funds, mga malalaking corporation, mga malalaking kumpanya, involved din sila dito. Okay, sila mismo yung talaga nagpopondo ng malalaki din. Okay. Liquidity providers, ito naman, ito yung mga malalaking financial institution din, no? Guys, sila yung mga tipong may halos kaya nilang i-move ng malaki yung galaw ng presyo. Okay, so bakit napakalaki ng transaction at bakit sabihin na nating coach? So ibig sabihin, titingnan nyo yung imagine nyo, yung buong pera na yun na 7 trillions, nagmo-move yun daily. Kung kukurot ka lang ng let's say $100 per day, hindi maapektuhan yung market, guys. Napakaliit, kumbaga parang gabuhok lang yan na portion, no? Kung kukurot ka ng $100, kaya nga kung kikita ka ng let's say 1 million per day, maliit pa rin yan, guys, sa 7 trillions daily transaction. Okay? For example, pro trader ka na, years of experience, nagagawa pa ng iba yan, no? $10,000 per day, $100,000 per day. Okay? Sa mga beginners, $100 per day, kayang-kaya, no? $1,000, $500. So guys, we do not control the market. Take note nyo ha. We read price, we manage our risk, and take high quality opportunities sa mga trades natin. So ito po guys, yan yung pinaka-ecosystem ng forex market. So guys, meron din tayong types of trading. Ito naman yung tipong kailangan mo maintindihan kung ano ba yung paraan mo sa pagte-trade. Okay? So meron tayong tinatawag na scalpers or scalping. Ito yung tipong magte-trade ka, segundo lang, no? Seconds lang yung US 30 kanina. Seconds lang po yun. Less than 5 minutes yun. Kumikita kami. Kumikita yung community natin yun. Kumikita yung mga students natin. Ilang minuto. Matagal na dito guys pag scalping ka, holding time, seconds to minutes. Matagal na dito, 1 hour, 30 minutes. Matagal na yun. Okay? Day trader naman, ito naman yung tipong magte-trade ka, magse-set up ka, aaralin mo yung galaw ng presyo. Ilang minuto aabutin ng ilang oras. So, basically guys, your trade can close within the day. Okay? Swing trader, ito yung talagang matagalan. Ilang araw, maabot ng isang linggo or ilang linggo, yan yung mga swing setup or swing trades. Kailangan malaki capital mo dyan. Hindi pwedeng $100 lang dyan, no? Sa position traders, ito yung talagang pang long term. Okay? So guys, take note lang natin, ang gusto kong idea yung ma-pick up nyo rito is, there is no best type of trading. Only the type that matches your personality, schedule mo mismo, okay? Schedule mo mismo, and risk tolerance mo. Na kung ikaw yung tipong coach, OFW, 16 hours per day yung trabaho, grabe, napakasipag mo, no? Pero meron kang extra hours yun, guys. And I think siguro, sana naman, no? Sana kahit pa paano, 10 hours lang yung trabaho. Kasi kung 16 hours, grabe, no? Meron kasi akong kilalang ganyan, eh. 16 hours na trabaho. Dalawang trabaho na, double job na, no? OT-OT para lang magkaroon ng extra, no? Sino nakaka-relate? May nakaka-relate po ba? Sino dito yung mga sobrang sipag na umaabot ng 12 hours, mag-OT para lang magkaroon ng extra? Dahil grabe kayo, no? Napakamahal na ng bilihin, na inflation rate napakataas. So, yung sahod natin minsan hindi tumataas, 'di ba? Walang increase. Ayan. So dito guys, kung sasabihin mo na busy ka masyado, guys, scalping. Scalping, I'm telling you, break time mo, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, pwede kang mag-trade, pwede kang kumurot ng $5, $10 diyan. Daily mong gawin 'yan. May ipon 'yan, no? Extra income 'yan. Pag uwi mo, okay, habang nagluluto ka diyan or kung ano man yung ginagawa, mahilig ka lang naman manood ng balita sa Pinas, ano ba yung nangyayari na ngayon, no? Kung ano man yung nangyayari, hindi ko na alam, wala na akong idea. Palitan mo yan, no? Mag-scalping ka, di ba? 4 types of trading. Kikita ka pa. Productive pa yung araw mo.
Okay guys, stop loss at saka take profit, no, or TPSL. Ayan, isa to sa mga importante na terms na dapat gusto ko maintindihan nyo rin. Pero basic lang to. Pag sinabi natin take profit, from the word itself ha, profit, meaning kumikita ka. Pag kumita ka, close mo kagad. Close mo kagad. Sa'yo na yon, pera mo na yon. Pwede mo nang i-withdraw yon, no? Pondo mo na yon. Pwede rin kasing mag-trade ka, okay, mag-set ka ng level. For example, gusto mong take profit, $10 talaga, $50 talaga, $100 talaga. Dumedepende sa capital mo yan ha. So, tinuturo natin yan kung paano. Kung paano ba dapat yung maging trading plan mo or daily target mo, di ba? Ganyan po si take profit. Si stop loss naman, ito naman yung opposite. Ito yung sinabi ko kanina sa inyo na may talo din, may losses din guys. Kasi minsan, nagkakamali tayo ng execute, nagkakamali tayo ng trade, mali yung pagkakaintindi natin. Matalo ka man, let's say, nananalo ka ng $10, pwede kang matalo ng $2, okay? Nagkamali ka maling timing, so next time ulit, bawi ka. Napaka-importante ng stop loss kasi siya yung magpuprotekta ng capital nyo. From the word stop loss, no? Stop further losses. Dito kasi kapag hindi ka marunong or hindi ka disiplinado, posibleng maubos yung pera mo dito. Kaya napaka-importante ng risk management, guys. Tinuturo po natin yan. Take note nyo po si stop loss. Okay, so ganito. Bigyan ko kayo ng pinaka-basic na example ng conversion ng pera para medyo mas maging malinaw siya ng kaunti. For example, no, si $1, $50 siya dati. Ito yung usual scenario dati na kung i-hold mo siya, 50 pa siya dati, pag kinonvert mo siya, ngayon, kumita ka ng 11 pesos. Okay, malinaw yun ha. $50 siya dati, tumagal yung panahon, kinonvert mo siya, kumita ka ng 11 pesos. So kung may malaki kang amount dyan, let's say $1,000 na lang, no, or $100, no, may $100 ka nakaipit. Kung kinonvert mo yan ngayon, kumita ka ng 1,100 pesos. Diba? Ganun lang siya. Ganun siya yung trading. Okay? Ang tanong dito, what if yung presyo ng dolyar bumagsak? For some reason, nagkaroon ng, may nangyari. Okay, sa world economy, bumagsak, no, naging 40 na siya, naging 40 pesos na lang. So yung $50 mo dati, nagkakaroon na, kumbaga, nag-depreciate na siya. Halos bumaba na yung value niya. So in a traditional way, guys, no, if the price goes down, hindi ka nakikita. Lugi, di ba? Lugi ka. So ganito, guys, meron tayong tinatawag na isang klase ng trading na contract for difference or CFD trading. Okay? So dito, guys, take note. Basahin ko to para sa inyo. Guys, traders do not own the underlying asset. Okay? Like a real stock or physical gold, ang ibig sabihin, no? Instead, you are trading a contract based on the price movement of that asset. For example, kung may dollar ka, kagaya ng binigay ko kanina example, sa'yo yun. Okay? Dito, sa contract for difference, papasok tayo sa broker, wala tayong pag-aari na dolyar. Okay? May capital lang tayo na pwede nating i-trade. Hindi natin hold yun or hindi natin pag-aari yung pwede nating i-trade. Okay? Ngayon, pag lumago yan, pag nag-trade ka at lumago yan at nagpo-profit, pwede mo siyang ma-withdraw. Okay? Kasi si broker, bibigyan kanya ng tinatawag na capability para makapag-trade ng mas malaki. Through leverage, which is medyo hindi ko na-explain sa mga next topic na natin yan. Pero gusto ko maintindihan nyo rito, guys, kung paano siya magiging madali. Through method or two ways on how to make money. Meron kasi tayong tinatawag na dalawang klase ng trading sa CFD trading. Meron tayong market execution. Ito yung tipong mabilisan, no? Execute ka ng trade mo, pag kumita yan, close mo, sa'yo kagad. Yung binibigay kong example. Meron din tayong tinatawag na pending orders, limit or stop orders. Ito naman yung medyo strategic na to. So hindi ko to i-discuss for the sake of beginners. Pero sa mga medyo advanced na ngayon dito, okay, alam yan nila, no? Meron tayong mga trainings niyan. Let's proceed, guys. For example, sa market execution, ang gagawin natin dito is buy trade or sell trade lang naman. Okay? Buy trade or sell trade. Also known as buy position or sell position. Depende sa term na gagamitin mo. Pero I prefer to use trade kasi talagang execution siya. So ganito siya. Kapag ang presyo tumataas, gaya nung kanina example ko, no? 50, naging 60, no? Kapag tumataas yan, kapag nakapag-buy trade ka kasi, kumikita ka. Pag tumataas yung presyo at nag-buy trade ka, kikita ka. Okay? Sana malinaw ha. If the price goes down naman, no, in a traditional way, lugi. But dito, kung naka-sell trade ka, kikita ka. Okay? Sana malinaw yun ha. Ang tawag po dyan is contract for difference trading or CFD trading. Buy trade and sell trade. Yan po yung ginagawa natin dito. We don't own the asset, guys, but we have the capability
para makapasok sa financial market, kumurot doon sa 7 trillion of dollars na daily transaction. Pwede niyong kurutan ng $100 per day yun. Okay? So guys, ito, quick exercise tayo. Ito yung current price ng ng market. I mean, sa mga zero knowledge pa, wag niyo masyadong i-overthink. Pero gusto ko ng participation dito para magets ko kung medyo nagets niyo yung mga para makita ko kung medyo nagets niyo yung mga in-explain ko, guys. Ano sa tingin niyo nangyari dito? Dalawa lang ha. Is it a buy trade or sell trade? Patingin nga sa chat, guys. Let me check nga. Huwag kayong mahiya, guys. Buy or sell lang. Walang maling sagot. Walang maling sagot. Pa-type naman sa chat, guys. Let me check nga. Kung malinaw or mabilis ba ako, naintindihan nyo ba? Baka natutulog kayo dyan, ha? Puro kayo naka-off camera ngayon, ha? Mga nasa trabaho ba kayo? Ba't puro kayo lahat naka-off cam? Wala man lang naka-open cam sa inyo, ha? Huwag kayong mahiya, guys. Tayo-tayo lang dito. Ayan, buy daw, sabi ni Ma'am Jocelyn. Buy. Buy din, sabi na Gerald. Excuse me. Buy, sabi ni Marife, si J-Lane. Okay, buy po. Very good. Buy, Billy. Billy, sabi ni Sir Ramer. Congrats. Very good. Very good, very good, very good, guys. Buy trade po ito. So, explain ko to ng mas mabilis at mas madali. Especially kapag medyo hindi mo ito nagigets kung ano ibig sabihin nito. Coach, ano ba yan? Parang hirap naman yan. Guys, madali lang po ito. Lahat ng makikita nyo, first time, kung first time mo itong mag-attend ngayon, normal yan na parang komplikado sa'yo. But guys, I'm telling you, majority pala sa community natin ng mga students are zero knowledge. And nung nakita nila ito, mukhang komplikado to sa umpisa. But guys, I'm telling you, meron tayong program na mabilis nyo itong matututunan at maiintindihan nyo to. Pero syempre, explain ko to ng mabilis. So, simulan natin dito. Sa right side, makikita nyo dito may mga presyo, no? 4,000, 4,000, no? 4,300, 78, 76. Ayan yung presyo ng gold, guys. Take note, XAUSD or gold. Okay? Ito yung presyo to ng gold, guys, ha? 4,000 yan. Coach, ang mahal naman. Yes, mahal ng gold ngayon, no? Pero medyo bumaba to. Umabot to ng 5,000 last time. Ang 4,000 kasi na yan, guys. Presyo yan ng 1 troy ounce, no? 1 troy ounce na sukat ng gold. Okay? So, kayo na bahala mag-convert kung ilang kilo yan or ilang gramo, ha? 4376, 4374, and po siya andito. Now, mapapansin nyo rito guys naman, sa gitna, no, meron tayong tinatawag na mga dito, candlesticks. Ang tawag po dyan is candlesticks, no? Mga yan, mga vertical na mga mga rectangle na mahaba, may maliliit, no? Candlesticks po ang tawag niya kasi para siyang may mitsa, no? Ayan, may wick. Wick po ang tawag niya, no? Yan yung English ng ng mitsa or wick. Okay? So guys, sa candlesticks, dalawang kulay ha, nakikita nyo green at saka pula. Yung kulay green guys, ang galaw niyan sa presyo is tumataas. Okay? Okay? Yung kulay ng kandila or ng candlesticks na to sa chart na nakikita nyo, tumataas yan pag kulay green. Pag pula, bumababa yan. And take note guys, every seconds, bawat segundo, pumipitik-pitik tong presyo na to. Okay? Itong pinaka-recent, no? Pumipitik-pitik yan. Taas, baba, taas, baba. And yung mga history niya, nakaprint na yan. Okay, so magkakaroon ka na ng idea sa naging galaw ng market. So, very good sa mga nagsabi ng buy. Buy position yung perfect na ginawa ni trader dito. Ang ginawa niya rito is ito yung entry niya. Dito siya nag-buy trade, no? Buy trade or buy position ang ginawa niya. Sa presyo na 4357 na presyo ni gold. Kasi tumaas, guys. Nung tumaas, no? Ito, nag-buy siya rito the moment na pumitik tong presyo na to. Ito, pumitik tong kandila na to or candlestick na to. Tumaas, nakita niyo pumitik eh. Tinaasan niya yung naunang presyo, tinaasan niya. So nag-buy siya diyan. Now, naglagay siya ng target, 4367 guys, no? Grabe. So dito sa kandila na to or sa candlestick na to, kumita na si trader. Kumita siya, nag-profit siya diyan. Guys, automatic dadagdag yan dun sa capital niya kung magkano man yung capital niya. Okay? Naglagay pa siya ng target 2 kasi magaling siya, no? Naglagay pa siya ng target 2, 4373. Ito naman. Itong kandila na to or candlestick na to, guys, kumita ulit siya dito. Ito, itong galaw na to. So meaning, paldo si trader sa buy trade dito. Ngayon, coach, what if? What if ang naging galaw, hindi naging pula, naging green? What if itong green candle nito, let's assume, guys, na naging pula yan. Okay? Next candle, puro pula. Okay, ito na yung sinasabi natin na through stop loss, protektado yung capital mo. Malamang natalo ka.
sa buy trade mo, pero protected yung capital mo. Yun yung kinagandaan dito kasi ang gagawin mo lang, aralin mo ulit. Bakit ako natalo doon? No? Bakit ako natalo? Calibrate, no? Message mo si coach, usap kayo, bakit ka natalo para mag-guide ka niya. Okay, so stop loss guys, yan yung way or paraan para ma-prevent yung losses nyo or maprotektahan yung capital nyo. Defensive tayo, dapat may stop loss tayo. So ang gagawin lang natin kung talagang galaw ng market pababa, tsaka tayo magsa-sell trade. Kasi talagang pababa yung galaw. Naging ganito for example yung galaw niya. So same scenario, no? Entry ka dito for 4353 for example. TP1 mo, no? Take profit 1 or target 1, TP2. Ayan, kitang-kita guys ha, pag galaw, pababa yung galaw ng mga kandila, no? Ng mga candlesticks. Paldo si trader, di ba? So may stop loss ka sa taas, just in case bumalik siya, no? Hindi siya umabot sa TP, at least protektado yung capital mo. Pero guys, minsan pwedeng hindi mo siya antayin na ma-hit yung target mo. Pwedeng i-close mo rin kaagad kung ikaw yung tipong satisfied ka na sa income, no? For example, sinet mo rito 1,000, dito $1,000, dito $500, eh nakaka 100, 200 ka na. Pwede mo na i-close yun. Ganyan po siya nag-work. Basics, no? Basic ideas para mas maging malinaw sa inyo. Okay, so ayan, ang tanong, Coach, paano namin malalaman na tataas or bababa yung presyo? Ayan, so malamang pumasok sa isip nyo. Ganito yan guys, meron tayong tinatawag na market analysis. Ayan, so ito na yung part na medyo kailangan yung pagtuunan ng pansin bilang mga beginners. Actually, kahit na mga traders na natin or mga student, kailangan aralin nyo rin to. Binabalikan nila to, inaaral nila to. So tatlong klase yan guys, no? Meron tayong tinatawag na fundamental, technical at saka sentiment. Tatlong klase ng market analysis. So sa fundamental guys, simulan natin siya. Ano ba yung ibig sabihin niyan, no? Guys, fundamental analysis, it examines economic, political, and social factors na nakakaapekto sa supply and demand sa market. Okay? Mga interest rates, GDP, price index, mga retail sales, mga employment data, ayan. So, dito, pasok na pasok dito yung current situation, yung mga nangyayari nung nakaraan na tension, no, between Amerika at saka ng Iran, di ba? Grabe yun, nung nagsimula yun, pansin nyo, tumaas yung gasolina, taas ng krudo, ang mahal, and inflation na rin. No? Na-notice nyo naman siguro, kahit saan kayo ngayon, napakamahal na ng bilihin ngayon, di ba? Grabe. Napakamahal ng bilihin ngayon. So yan, fundamental analysis guys, yan yung isa sa mga klase na inaaral din natin para mag-gets natin kung magkano ba yung presyo. Especially guys, naka-focus tayo dito sa sa Amerika, no? Sa economic data ng Amerika. Technical, ito naman yung aaralin natin guys, yung price mismo and volume movement, yung galaw, no? Sa galaw kasi ng presyo guys, na-identify natin yung mga patterns, na-anticipate natin yung possible na move niya, no? Kung aangat ba siya or bababa. True candlesticks, nakikita niyo yung kanina, di ba? Aangat ba siya or bababa, no? Ma-anticipate natin, no, sa structure. Meron kasi tayo guys na meron tayong mga terms like price action na pwede nyo matutunan. Patterns no mga chart no, may mga patterns po yan ha. May mga ginagamit tayong mga tools or indicators. Inaaral po natin yan. And of course, yung mismong support or resistance. Ano ba yan? I-explain ko yan next slide guys. So ganito, bilang beginner, malamang iniisip mo, Coach, ang dami pala nito. Ang dami pala nito. Guys, I'm telling you, once na nag-decide kang simulan to, magpo-focus ka ng kaunti sa technical. Kailangan magkaroon ka ng basic foundation kasi, especially sa mga candlesticks, dapat alam mo siya kung ano ibig sabihin. Kasi may mga kwento yan, no? May mga mood yan, yung mga candlesticks na yan. So, diyan na papasok yung technical analysis. Bilang zero knowledge to profitable trader, dadaanan mo yan. Yan yung magiging journey mo. Si fundamental, guys, we will guide you. Hindi mo kailangan maging finance major dito para matutunan mo yung fundamental analysis. Meron tayong mga training dyan. Nagla-live trade si Coach Nars guys, tinuturo niya yan. So, paunti-unti, step by step po ng learning process nyo rito. Hindi kayo shortcut dito, yung tipong alam ko kagad, profit kagad, hindi po. And ang good news, meron tayong program na kaya mo siyang matutunan ng mabilis. Kaya siya tinawag na cheat code. Okay? Sentiments naman, ito naman yung sinusukat dito guys yung yung psychology ng mga traders. So meaning, sino ba yung involved? Yung mga malalaking institutions, yung mga malalaking entities, no, or malalaking organization, bangko, yung mga na-discuss ko kanina. Dito kasi guys, mag-gauge natin kung sino yung mas may control. Kung buyers ba or sellers. Kaya yan yung ibig sabihin ng sentiments, no? So meaning, alam natin na kapag ang buyers dominating, tumataas yung presyo, di ba?
Pasok din yung market mood. Ano ba yung mood niya ngayon, no? Medyo slow down si market, mababa yung mga ano, yung mga traders ngayon. So, at least alam natin kung saan tayo papasok sa sentiments, guys, no? Alam natin kung saan tayo magpuposisyon. Makakalculate natin na okay, mukhang papasok na si sellers. Kailangan natin i-control yung risk natin dito. And of course, ito naman yung alam natin kung sino yung mga tipong, hindi. Alam natin kung paano natin, may nakalimutan akong term na gusto kong sabihin dito about fear and greed, no? But ganito na lang, bilang beginners, may apply natin yung inaaral natin sa community sa psychology of trading. Okay? Guys, dito kasi normal na matakot kayo sa umpisa, especially kapag totoo yung pera. Kaya hindi nga namin kayo, hindi nga namin kayo dito encourage. By the way, ang magiging journey nyo rito is, aaralin nyo siya and magpa-practice kayo gamit ang demo account. Hindi nyo totoong pera yan. Pag sinabi natin demo account, ano lang yan, virtual money or virtual amount lang yan. Practice kayo dyan pag nagiging profitable kayo at saka kayo ngayon mag-capital. So, pagdating sa capital, pwede nyo simulan kahit kailan yan, no? Kung gusto nyo, after a month pa, pwede. Yung iba, after 2 months. No? Kasi nagpe-prepare yan sila. Siyempre, kailangan nyo ring ayusin yung finances nyo. No? Magkano ba yung ipon? Set aside. Magkano ba yung gusto kong ilaan sa trading? No? Mapalago ko. May iba naman na after 1 week, 3 weeks, guys, kumikita na dahil siyempre, magkakaiba tayo ng learning process. So, si fear and greed, guys, isa yun sa mga, kumbaga, part ng psychology at risk management na matututunan nyo rin. Na kumbaga dito, kung dati, sugarol ka, dito guys, grabe. Sa trading, mag-i-improve yung pagiging, kumbaga hindi mag-i-improve yung pagiging sugarol mo. Mawawala yung pagiging sugarol mo. Papasok yung disiplina dito. Kasi dito marirealize mo na hindi talaga siya sugal. Okay, totoong pera mo, hindi yung tipong 50, 100, 100 magiging 200. Yung tipong doble-doble, hindi po ganun siya nag-work. Okay? Hindi po siya ganun nag-work. Sana malinaw sa inyo 'yon. So guys, ito example ng fundamental analysis. Ayan. So nakikita nyo rito guys, na data, ang tawag po dito is high impact news or HIN. Okay, so dito guys, ayan, chine-check natin 'yan. Okay, nagbabato tayo ng idea dito sa mga student natin minsan. Meron tayong tinatawag na red folders, yan yung mga high impact news mismo. Yung mga orange, yan naman yung mga moderate impact news lang. Ibig sabihin, moderate lang yung impact niya sa presyo ng sa galaw ng market. And yung mga yellow, yan naman yung mga low impact news. So dito, for example, ito na lang, dito na tayo sa USD mag-focus kasi ang tinitrade natin is dollar at saka gold. Gold at saka dollar. Yan talaga yung strategy ng community. So 4:30 PM, etong high impact news na to, at saka itong isang moderate impact news na to, nagkaroon to ng malakas na galaw sa market. Na kumbaga, bilang beginner, kailangan mong mag-ingat. Kasi wala kang idea kung paano, ano ibig sabihin yan, di ba? Nagsisimula ka pa lang. Pero syempre, ang kinagandahan sa community, kapag nakakapagbigay ng idea si coach during live trading, guys, pumapaldo kami rito. Mga advanced and pro traders na ma-maximize yung mga ganitong moments. High impact news. Pero delikado siya and very risky. So, proper risk management pa rin. Okay? So, high impact news. Take note nyo lang. Example naman ng technical analysis, nabanggit natin kanina yung resistance and support, which is basic idea to guys, pero napaka-importante nito. Kailangan alam natin kung ano ibig sabihin yan. Pag sinabi natin resistance guys, kung mapapansin nyo rito, ito yung pinaka-chart, no? Mapapansin nyo rito, ayan, yung mga candlesticks, no? Ayan, wait lang. Para mas, ayan. Itong mga candlestick na to guys, no? Gumagalaw. Gumagalaw yan, tama? Gumagalaw yan every second. Pansin nyo ba, tumigil dito yung presyo. Hanggang dyan lang siya. And ang nangyari, next move niya, bumaba, no? Isang malaking pulang kandila. Okay? Pulang kandila, pababa. Bearish candle ang tawag yan. Yung mga pula na yan, bearish candle, no? Nag-originate yan sa sa word na bear. Yung oso, pag umaatake kasi yung oso, guys, di ba pababa? Pababa sila umaatake. Kaya siya bearish. Kasi yung mga green candle, guys, na umaangat na to, tumigil na naman siya rito. Ayan. Bullish po ang tawag dyan, no? Nanggaling yan or nag-originate yan sa bulls, no? Yung mga bulls, di ba? Pag sumusuwag pataas, yung may sungay. So, ayan. Tumigil na naman siya rito. Pansin nyo kanina, bago siya umakyat, tumigil din siya rito. Okay? Bumaba ulit. Tumigil na naman dito. Hanggang dito lang nag-resist or nag-reject yung presyo. So guys, pansin nyo, kung titigil siya sa taas, ang tawag po dyan is resistance. From the root word, resist. Okay? Take note na natin, very basic yan. But ang daming student natin minsan na beginners na medyo talaga nahihirapan sila dito, which is normal, no, bilang umpisa. Pero may iba naman na nagigets kagad. Depende kasi yan kung paano mo inaral, no?
Depende yan sa focus mo rin. Sinong guilty rito? Sino na yung mga student natin dito na hirap sa sa support and resistance? Meron ba? Be honest. Kilala ko yung mga estudyante ko rito. Nasaan na kayo? Guys, support and resistance, no, napaka-importante nito. Kasi dito mo magi-gauge kung saan tumitigil yung presyo at makokontrol mo yung entries mo at makakakuha ka ng tamang timing. Si support naman, ito naman yung sa baba. Okay? So, basic analogy, para sabihin na lang natin na si resistance, yan yung pinakabubong or ceiling ng mga presyo or kisame. Si support, siya naman yung pinaka-flooring ng mga prices. Pero pansin nyo rito guys, may ano siya may galaw siya na umangat, taas ulit, no? Para nakakabuo siya ng pattern. Okay? Para nakakabuo siya ng trend. Di ba? Ang tawag po dyan is uptrend, no? Uptrend. So dito guys, pag may mga ganitong galaw si market, pwede tayong kumita. Kumikita ang mga traders dyan, no? Kumikita ang mga traders dyan. So, inaaral natin, matututunan natin kung paano tayo kumita dito. Take note nyo lang, that's how technical analysis works. Okay? Sana maging medyo malinaw sa inyo. Meron tayong mga forex harmonic patterns, no? Napakarami nito. Patterns, grabe. Anong ibig sabihin ng mga yan, coach, no? Parang hindi yan familiar sa akin. Bagong tingin ko. Bagong dinig, bago sa akin lahat yan, no? Guys, sa unang tingin, unang dinig talaga, komplikado siya tignan, guys. But I'm telling you. Once nakita mo siya paulit-ulit through trainings, magigets mo siya. For example na lang, huwag na tayong lumayo. Mukhang ito lang naman yung magiging familiar sa inyo, no? Itong shampoo. Ayan, shampoo yan, no? Head and Shoulders. Pattern kasi yan, guys, no? Isa yun sa mga harmonic patterns na pag nakita mong gumalaw yung presyo ng paganyan, no? Para siyang pasigsag. Pero meron siyang head dito and shoulder, no? Right and left shoulder. Magkakaroon ka ng idea kung saan ka mag-entry. Okay, may mga tinatawag tayong breakouts, no? Breakout from the low, the previous candle, breakout from the support. Grabe, yung mga ganyang term, no? Matututunan nyo yan, guys, no? Ang exciting part dyan is parang bilang beginner, parang komplikado, eh. Pero once na nasimulan nyo siya, ay galing. After, marirealize nyo after 1 week. Hindi ko to alam dati, ngayon alam ko na. Okay, and then, continuous learning hanggang sa mag-improve yung learning mo, and then, kumikita ka na kasi alam mo kung ano ibig sabihin. Stop loss and target. Pwede kayong mag-set. Ano lang to guys, no? It's a journey. Trading is a journey. Pero para siyang isipin nyo siya na ako bilang nurse na lang, wag na tayong lumayo sa example. Bago ba ako nag-nursing dati, alam ko ba paano kumuha ng BP? Alam ko ba ano ibig sabihin ng 120/80? No, sino mga normal ang BP rito? Alam ko ba yung high blood at saka anemic, yung mga ganyan na term, 'di ba? Hindi ko yan alam dati nung high school pa ako, nag-college ako, nag-aral ako, inaral ko. Parang ganun lang din siya. Sana maging malinaw sa inyo ha. Hindi ka marunong magbasa, natuto ka magbasa. Ganun lang din ang trading, guys. Bigyan nyo lang, kailangan nyo lang siyang paglaanan ng oras talaga. Kasi, guys, dito kikita kayo. Whereas kung may inaaral kayong ibang bagay na hindi naman kayo kumikita, di ba? At dito, guys, harmonic patterns, ang kinagandahan dito, sa mga to, high success rate po talaga to. Pwede nyo i-research, no? Harmonic patterns usually, guys, nasa 70 to 80% ang success rate nito. So, ang problema, napakadami niyan. Okay, thousands or hundreds of pattern. So, ang tanong, complicated ba to kung ipapakabisado sa'yo lahat to? Grabe, no? Parang nung grade 1 ka, pinakabisado sa'yo yung alphabet na hirap ka. Or kinder, I mean, baka kinder pala, magagaling na kayo magbasa. Para kayong ano dito, guys, parang it's a new journey na sisimulan nyo na napaka-worth it niya once na nasimulan nyo at nasa kalagitnaan na kayo. Marirealize nyo yan. Tuloy-tuloy talaga yung learning. Ano sa tingin nyo guys? Is it complicated? Be honest guys sa chat. Patingin nga, type letter C kung complicated or letter E na lang kung sa tingin nyo madali. Patingin nga sino yung mga sa mga beginners guys, sa mga bagong join or first time mag-attend ng mga ganitong training natin. C. Puro C. Sino na yung baka may mga pro traders tayo ditong kasama. Huwag kayong mahiya At may mga gusto kayong itanong, let's see. Pero puro beginners naman yata, puro complicated. Okay, letter C. Okay, I agree. Complicated nga naman. Kasi kahit ako guys, hindi ko naman to kabisado. No? Pero, ang good news, syempre, habang tuloy-tuloy yung learning, marami-rami na rin na pattern yung medyo pag nakita ko, oy, teka lang, pattern to. No? To, head and shoulders, pag nakita ko to guys, alam ko na. Paldo, pag nakakita natin yung mga ganyang pattern, pag may idea na tayo. Ayan, maraming sa tingin complicated. Ako sir, baguhan, sabi ni Sir Medico. Yes sir. We are we started as beginner also. Okay, lahat tayo sir, no? Kami baguhan din dati. But ngayon nasimulan namin. So tuloy-tuloy kami sir. So ikaw din matututo ka rin dito Sir Medico. So itong tanong, do you want an easier solution?
Ayan, dito na tayo papasok sa part 2 guys, no? Napahaba yung discussion natin, but guys, napaka worth it nito. Do you want an easier solution? Ito yung paraan, no? Para mabilis kayong matuto. Okay? Pag may nag-offer sa atin minsan, no, do you want an easier solution? Gusto mo bang kumita ng malaki, nang wala kang gagawin? Guys, pagka ganun yung mga litanya or yung mga approach sa inyo, wag na kayong, guys, tumakbo na kayo, no? Red flag. Red flag kapag yung tipong easy money. Tayo mga OFW usually, no, sana walang guilty ha, mabilis tayo nabibiktima dito. Kasi ako personally, biktima na ako dati ng mga ganito din. Nung way back, no. But we have to be smart nowadays, guys, no. Digital era, we have to be smart, no. Dito, we will offer you. Ang community, kami, mag-guide kami sa inyo. We will offer you an easier solution. Pero meron kayong gagawin. At ano yung gagawin nyo? Kailangan nyo siyang aralin. Okay? Kailangan nyo siyang aralin. We will give you an easier solution, yung tipong matututo ka ng trading ng mabilis through our guidance, through our support system, pero may gagawin ka at kailangan mo siyang aralin. Okay, guys, here comes the cheat code. Ito na yung cheat code natin sa Forex trading. Ito yung tipong pwede mo siyang matutunan ng mabilis compared sa ikaw ay solo, inaral mo lang, puro ka lang self-research, tatagal ka niyan. Magkakaroon ka ng malaking confusion yan, especially kung ano ba talaga yung gagawin mong strategy. Ang daming strategy nagkalat sa market, guys. But I'm telling you, isang strategy lang. Ang goal ng community is mastery. Master one strategy and be profitable. Kaya meron tayong tinatawag na Hero 30 program. Ito, 30-day challenge, no? Within 30 days, matututo talaga kayo. But of course, hindi kami mag-promise na matututo kayo. Kasi bakit? You have to do your part. May iba kasi na coach, talagang busy ako sa trabaho, hindi ko kaya maglaan ng oras diyan. Baka sa day off ko. Pag day off niya, nakalimutan niya. Nung tinanong ko, saan ka na sa modules, sir? Saan ka na sa module ng Hero 30? Nasa module 3 pa lang ako, sir eh. Pero nag-enroll yun, mga 2 weeks na. So pag mga ganun guys, wala namang problema. Dito ang kinagandahan, walang pressure sa community natin. Hindi namin kayo ipe-pressure na aralin mo. Hindi po. Ang kinagandahan dito, ang culture natin is you can learn at your own pace. Okay? You can learn at your own pace. Magkakaiba tayo ng learning curve, guys, no? Magkakaiba tayo ng learning curve. May iba na kaya itong tapusin ng talagang 30 days. May iba naman dahil sa sobrang kabisi or medyo mabagal yung learning, 1 month, 2 months naabot, no? Kung hindi man 4 weeks, 6 weeks, no? Or iba 2 months. May iba nga, may student nga ako na January pa siya nag-enroll sa community pero ngayon lang siya ulit bumabalik kasi nga sa sobrang busy. Yung mga tipong ganun. Pero guys, take note ha. May iba na kaya itong tapusin ng 1 week. May iba na natatapos na ng 1 week. At may record ako isang estudyante natapos siya ng 3 days. Sabi, kung anong ginawa mo dyan, sir? Pinlay mo lang ba? Hindi mo naman yata inintindi. Nag-take down notes ka ba? Guys, 1 week kasi bakit? 2 weeks siya nakabakasyon. At may isa rin ako dating estudyante na, 3 days pala. 3 days. 2 weeks siya nakabakasyon. In 3 days, guys, record yon na talagang tinapos niya. At natuto siya at nagiging consistent siya ngayon sa mga practice niya. Nagka-practice pa lang naman siya. May student din ako dati na 1 week niyang tinapos. Grabe. Bakit natapos mo ng 1 week, sir? Ang bilis mo. Pala, nalaman ko, kaya niya pala pinasok to at sinimula niyang aralin. Kasi guys, mga around April yon kung hindi nagkakamali. Sineryoso niya itong simulan. Bakit? Di ba nagkaroon ng tension? Kumbaga, sila yung mga nasama dun sa, sa trabaho na forced leave. Ewan ko kung may makaka-relate sa inyo, Papa OFW, na forced leave kasi walang operation yung kumpanya. So, imaginein mo, no, kung wag naman sana, no, kasi humuhupa na ngayon. Pero yung mga ganong senaryo na hindi mo mapipigilan, guys. What if nawalan ka ng trabaho? May backup plan ka ba? So, kaya siya napaisip siya na, sige coach, simulan ko to, pag-guide. Ayan. So, 1 week guys, tinapos niya at naging profitable yun. April yon kung di nagkakamali, August na ngayon, magaling na yun na trader. Pero medyo nagpahinga muna kasi nakabakasyon sa Pinas. Yan, Hero 30 Challenge guys, meron tayong kick-off event. Katatapos lang ng launching natin on Thursday. Ayan, kick-off event. Guys, etong 200 attendees na nakikita nyo, batch 3 po ito. Batch 3. Batch 2. Batch 2. Batch 2, tama. Sorry. Batch 3. Nalilito tuloy ako sa mga batch na kasi since batch 1 kasi ako guys, batch 1 ako ng Hero 30. Batch 3 ito. Batch 4, 700 attendees. No? Wala lang kasi akong screenshot pero mga next trainings, ipe-prepare ko yon. At guys, take note, batch 5 na po tayo. Batch 5 na po tayo ng Hero 30. Welcome sa batch 5, no? We are welcoming you guys, 1,000 participants, no? Nung nag-launching kami nung Thursday, grabe. So guys, bago tayo magsimula sa mga actual cheat codes, guys, pakita ko lang sa inyo ng mabilisan yung mga results. Sobrang dami nito, so hindi na ako mag-share ng mga results, guys, na kasi
aabutin tayo ng matagal, no? Million ang kinikita ng mga students natin. Guys, $9, mabilis lang yan kitain habang nagtitraining. Not bad na yan. $9, no? Pang, ano na yan, pang Starbucks, di ba? $32, hindi yan imposibleng kitain. 102 daily profits, no? Natatarget yan. And si Coach Nars, guys, gusto ko lang makita nyo na ito, ang trade ni Coach Nars, ang galing nito kasi $139, guys. Na-caption niya rito, freedom hits different when you can make money in just 10 minutes, guys. 10 minutes siya lang kinita. Imagine mo, no, naupo lang siya dyan. Nakabakasyon siya sa Boracay. $139 guys in 10 minutes. Achievable yan sa trading. Okay? Example ng mga withdrawals. Ito, very grateful yung student ko rito. Nakapag-withdraw siya ng 300. Deposit siya na kinagabihan, kinabukasan nakapag-withdraw ng 300. Grabe. Guys, legit ha, mabilis ang transaction sa BT Markets. Napakabilis. Seconds to ilang minuto lang. Pasok agad yun sa mga bank accounts nyo. Guys, welcome sa Batch 5. Ayan. Sa mga nandito na mga hindi pa part ng community, ayan, simulan nyo na. Simulan nyo itong aralin, guys. I'm telling you, it's very worth it na matuto ng trading. So, Batch 5, guys, is open. Nag-launching kami noong Thursday. And ang first live session po nito is sa Thursday ulit. Gagawin ngayon, ang structure ng Batch 5 is every week, once a week siya, every Thursday. So, live training po yan. At don't worry, alam ko, baka coach, Webes, baka hindi ako, anong oras, baka hindi ako available. Guys, all trainings are recorded. Ultimo itong Intro to Forex. Wait lang, na-record ko ba? Baka hindi ko na-record ha. Alam ko, ayan, na-record natin. So, para ma-review nyo. Guys, sa Batch 5, sisimula na siya. And ang good news is, until now, $99 pa rin siya. Okay? Hindi pa siya bumabalik sa original price na $198. Kaya very affordable yan, no? $99. So, ang kinagandaan pa dito, ang payment nito pag nag-enroll kayo is sa mismong Hero 30 admins natin, sila yung nagpa-process sa Pinas, yung bank account sa Pinas. So si Coach Nars, ayaw niya na dollar yung pambabayad, gusto niya piso. So nagbabago-bago ang conversion ng dollar, guys, nagbabago-bago. 61 na yata ngayon, no? 62 naglalaro somewhere those prices. So dito 5,700 lang. 5,700 pesos. Nako po, afford natin yan. Coach, $99, ang mahal niyan. Mahal ba to, guys? Sa tingin nyo? Mahal ba to? Be honest nga sa chat, guys. Let me check nga. Gusto ko makita yung mga siguro yung mga first timer natin or mga wala pang idea. Be honest, guys. Sa tingin nyo, mahal ba yung $99? Patingin nga. Let me check nga sa chat. Batch 5 ako, coach. Ayun, congrats, Sir Medico. Ayan, kaka-enroll lang siguro na Sir Medico. Mahal ba, guys? Mahal, yes or no? No. Tama ba yung tanong ko? Mahal ba? Okay, no. Kaya pala no yung sagot, no? Kasi kung yes. Hindi po. Ayan. Okay. See. Guys, hindi siya mahal. Very affordable. But guys, ganito ha. So far, wala naman nagsabi ng mahal, no? Kasi, mali pa yung tanong ko. Kung mahal kasi to, guys, kung iniisip nyo mahal siya or hindi nyo ma-afford, guys. Imagine how much ba talaga yung Forex class. Basic course, no? You can do your research. Naglalaro yan around 70,000 to 150,000. Advance, 400,000. At last week, yung kapatid ko sa Pinas, andito siya ngayon, binigyan ko to ng task. Kasi na-curious ako sa isang community sa Pinas na nag-o-offer din ng mga training, no? Nagtuturo ng strategy. So sabi ko, try mo nga mag-inquire. Let's see kung magkano yung binibigay nila na Andito siya ngayon, no? Pwede niyang i-type sa chat, guys, kung gusto nyo. Dito siya ngayon, ayun, nakikita ko yung pangalan. Nag-inquire siya doon. Imagine, guys, ha, ang presyo nila is 8,000 pesos per session. Per session po yon. At yung training nila na kinakandak, aabot ng 4 sessions, 4 na sessions. So meaning 8,000 times 4, 32. Okay? Bawat session, 4 lang na session yun, guys. Okay? 4 lang yun na session. Bawat session, guys, 8,000. Bawat session, 2 hours. Ang tanong, ano kaya yung matututunan mo dun sa 8 hours total na session na yun? Guys, napakamahal. At nakalimutan kong banggitin, si Hero 30 program, guys, wala kayong pressure dito. Kasi bakit? Lifetime to. The moment na nag-enroll kayo dito, you are officially part of Pinoy Traders Community. Okay? Nandito kayo, student namin kayo. Anytime, pwede ka magsimulang seryosohin. Anytime, pwede mo simulan siya ng slow pace lang, no? Basic, mabagal yung learning. Pero kung talagang desidido ka, paglaanan mo ng oras, mas mabilis yung progress ng learning mo. Other communities, guys, provides ganito kamahal talaga. Mahal na rin ng forex trading, guys, ha. Pwede nyo i-check yan. Bakit? Andito kasi talaga yung pera. Andito yung sekreto na hindi na ituturo sa school. Pero ang kinagandahan naman ngayon, may mga academies na nagtuturo nito.
especially sa ibang bansa. Pero sa Pinas, parang medyo limited pa to. Pero meron na rin. Yun naman yung kinagandahan ngayon. It goes to say na digital era na talaga tayo. Okay, so pag nag-enroll kayo guys, meron kayong access sa website, Hero30 website. Andiyan po yung mga training courses natin or mga modules. Ayan. Kompleto po yan. Blueprint ng trading. Andito. Basic ideas. Okay. Buy, how to sell. No? Resistance, support, yung mga naituro kanina. And then more pa. Andito lahat. As in kompleto. The moment na matatapos nyo to guys, ready na kayong mag-trade niyan. Actually, kahit nasa kalagitnaan pa lang kayo eh. Kahit yung strategy lang yung aralin nyo eh. Which is yung XAU sniper natin. Pero guys, bago yan, the moment na nag-enroll kayo, meron tayong mga regular trainings dito na kinakandak. Like onboarding call and trading execution. Ito live trainings to. Pwede kayong sumabay every Tuesdays. Kinakandak yan ng mga co-coaches ko. Kasi marami kaming coaches guys, no? Shout out tonight, no? With Coach Cheryl. Nagkandak siya nito. Coach Ray, and sila Coach Ryan, Coach Erwin. Madami kami guys. Coach MJ himself, minsan nandito rin siya nagkakandak. Coach March. Marami kaming coaches kasi napakarami na ng student na community. So, kaya na ma-manage natin, no? Ayan. So, kailangan marami na rin coaches. So, ang bonus guys, the moment na sinimulan mo to, nag-enroll ka, meron tayong XAU Sniper Strategy. Yung sa gold mismo, yung binigay kong example guys, kaya nyong kumita rito ng mabilisan. Okay? Meron din tayong bonuses, no? Surefire VIP signal. Ito sa mga traders na alam to. Basic lang to, but usually hindi natin talaga sinusundan to kapag marunong ka na. Nagiging backup lang natin to or nagiging guide. Pero ano to, useful or helpful to sa mga beginners. Para sundan mo lang, no? Saan ka magbabay, lalagay nila yung signal sa'yo, saan yung mga take profit areas, stop loss, nilalagay din nila. Meron din tayong smart move indicator. Grabe, napakarami nating tools, guys. Bonus number 3, di ba? Anong meron dyan, coach? Si smart move indicator, guys, ano siya? Naka-on to every weekends. Para naman to sa Bitcoin. Kapag nagtatrade tayo ng Bitcoin at saka BTC USD, I mean, no? Smart move indicator. Dito, makikita mo kung saan ka mag-entry, saan ka maglalagay ng TP1, no? Take profit 1, target 1, no? Take profit 2 and 3, di ba? May stop loss din, may guide siya na kumbaga susundan mo lang. Titignan mo, ay gumagalaw yung market, naglagay ng entry, sundan mo lang, gayahin. Guys, ganito siya kadali. Kaya siya cheat code din, no? Kumbaga mabilis ka talagang matututo at mabilis kang kikita dahil may mga ganito tayong tools na pinoprovide. Okay, at ito yung exciting part na isa sa mga pinaka-paborito ko talaga, which is yung live trading sessions with Coach Nars sa US30 and Coach Jesse sa Gold, XAU Sniper. And ako personally guys, alam to ng mga nandito, students ko, nagla-live trade din po ako sa team ko. And open naman yan, nakakapag-live trade tayo. Ito guys na XAU USD. Tinitrade natin yan. Ginagamit natin yung XAU Sniper Strategy. Very exciting to guys kasi magkakasama tayong kumikita on time. Real time tayong kumikita sabay-sabay. Profit ako, profit ka, profit yung classmate mo. At kung mag-loss ka man, which is controlled natin, no? May ano ka, may kaagapay, kumbaga ano ba yung tamang term. Kumbaga may kasabay ka rin, which is bawi, no? It's okay. Recalibrate tayo, entry ulit tayo. And guys, I'm telling you, yung success rate ng live trading natin napakataas. Okay, so may setup yan, susundan mo, naka-open sa Zoom, join ka, attend ka. Pag sinabing buy, go ahead. Pag sinabing sell, go ahead. Sundan mo lang, di ba? Ganun siya kadali. Ganun kadali yung magiging journey nyo rito. So guys, watch this. 43 USD, 74.9, 90, 43, 74, 138, 57, 46 pips, 213 USD. Yan nga sabi ko guys. Yun ang sabi ko guys na kailangan. 435, grabe. Ito lang yung kinuha natin guys. Very, very close window. Wow, grabe guys. 589. Grabe. Okay, yung iba demo, that's good. Okay yan, 102. Wow, grabe. Congrats. Ayan, di ba? Congrats, di ba? Talagang. Guys, ito pa. Nung first quarter ng taon, actually hanggang ngayon, no? Nasa third quarter na tayo ngayon. Grabe, ang laki ng ini-income ng students natin. Ayoko lang kayong i-hype kaya hindi ko na sinama yung screenshot. Hindi ko na sinama yung magkano. Pero sabihin ko na, around 39 million pesos total profits or total withdrawals. Take note guys, withdrawals ng mga students. So meaning, sa dami ng student ng community, marami talagang kumita talaga dyan. May mga millionaire na tayong mga estudyante and of course mga coaches. So dito guys, meron tayong raffle bonus na binibigay ni Coach Nars. Sobrang saya niya. So the moment nag-enroll kayo, qualified kayo, no? Imagine nag-enroll ka lang, pwede kang manalo ng iPhone, di ba? At ng sasakyan. So June guys, may nanalo ng dalawa, isang taga Thailand na student at isa
co-coaches ko, si co-coach ko si Coach Dondi, na nasa Pinas na nag-for good na rin, dating OFW. So tapos na yung June natin na raffle draw. So next guys, we are excited next month, no? Sana isa sa inyo manalo dito sa mga nag-attend tonight, no? Tuwa namin kung isa sa inyo yung manalo dito. Isang iPhone, dalawa yan, dalawa yan na pamimigay sa September at sa December. So kung hindi ka nanalo, don't worry kasi kung hindi ka nanalo, malamang baka manalo ka ng BYD seal. Ito yung grand prize natin. So, siguro mga iPhone, mananalo kayo niyan, guys. Sa akin kasi ito ako mananalo dito. Okay, iba ayaw na manalo ng iPhone, gusto BYD seal talaga naman. BYD seal 5, imagine brand new. Ayan, brand new. Nag-enroll ka lang, may chance kang manalo. Ganyan kaganda or ganyan kasaya sa community natin kasi may mga ganito tayo. So guys, join our GC for free, no? Ang gagawin nyo lang ngayon, especially yung mga beginner pa or hindi pa part ng community at gusto na talaga simulan, ito lang yan I joined the webinar. Message mo si coach mo ngayon ng I joined the webinar para mag-guide ka kung ano yung next step natin, no? Dalawa lang yan. Either mag-enroll ka or mag-usap kayo kung ano yung plano mo, no? Kasi pwede kayong mag-create na ng account sa broker din para at least makapagsimula kayo or pag the moment na mag-enroll ka, for example, let's say, coach, baka after 2 days pa, ayusin ko muna yung budget ko. At least ready na mabilis yung proseso. So message mo ngayon, kung hindi mo kilala yung coach mo guys, ganito, I joined the webinar, i-message mo to kung saan mo nakuha yung link ng Zoom natin ngayon. For example, may iba sa inyo galing sa GC, for example, doon yung nakuha yung link, doon kayo mag-message. May naka-assign po kasing coach sa inyo. Marami po kami. And meron naman siguro sa inyo, iba sa inyo na nakuha tong link sa, let's say may nakita kayo mga reels, no? Na mga coaches natin, message nyo yun, yung page na yun. Sa page kasi yan, may nakaka-chat kayo na page. Mag-send kayo na join the webinar para ma-assist po kayo. It's either si coach mo yan or admin ni coach yan kasi may mga admins kami. Okay? I join the webinar para ma-set natin kung ano yung mga plano nyo or ano yung mga gusto nyo gawin na next step. Okay? Para mag-guide namin kayo. The moment na kayo guys, mag-join kasi kayo, meron tayong mga trainings din na for example, maintindihan natin kung anong petsa ba ngayon. 15. Hindi pa naman petsa de peligro pero coach baka sa sahod pa. So guys, matagal pa ang sahod wala kaming recent update kung kailan talaga babalik ng original price. But as of now, maximize nyo na. $99 lang yan. Meron tayong mga trainings na totally free dito sa community. 2-day challenge, ito naman yung talagang mga basic executions na kahit paano matuto na kayo. Kinakandak yan ni Coach Nika, Coach MJ. Yung pinaka recent na kinandak is yung nung August 1, July 31. Kami ni Coach Jimmy, kami ni Coach Jim. Yung nagkandak ng 2-day challenge. So pwede kayong mag-join dito. Siguro mga around katapusan ng October ng August, depende sa schedule natin, no? Meron na tayong mga trainings like digital wealth every Saturday to. Kagaya ng training natin ngayon. Ayan, digital wealth, how to avoid losing money, mga totally libreng training po ito na pinoprovide ng community. Okay, but of course dito, hindi pa talaga kayo tipong matututo talaga mag-trade, no? Kumbaga mga basic ideas and yung importansya ng trading kasi hindi lang po technical ang tinuturo natin sa community, guys. We will teach you psychology as well, no? Master your mind, protect your capital, no? Risk management, tinuturo din natin 'yan. Ayan, example ng mga trainings natin. Okay? So ganito, what will happen if you don't enroll? What will happen if you don't enroll or never learn the proper trading process? Ayan, so ikaw yung tipong, coach, medyo malinaw naman sa akin yung discussion ngayon, medyo nag-gets kita, tapos first time mo nag-attend, no? Pero gusto ko kumita talaga, coach, so meron akong $300, no? Or gusto kong kumita ng $300, may capital ako from trading. Hindi na ako mag-enroll, marunong na ako. Ayan, mag-self-research na lang ako, mag-solo trade na lang ako. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Grabe, no? Parang nagbabanta si Tatay Digong dito. Huwag niyo subukan, guys. Nako po. Bakit? Bakit parang binabandaan mo kami, coach? Guys, ganito. Ma'am Jocelyn, message the coach po na nag-invite sa inyo. Ma'am Jocelyn, student ko yata si Ma'am Jocelyn. Guys, mga wag dito sa chat kasi hindi namin kayo ma-assist dito. Yung iba sa inyo dito, pangalan, iPhone or Samsung. Si coach yung mismo, kung saan mo nakuha yung link. So guys, ganito, 95% of new traders fail. Sila yung mga tipong na-hype, no? Walang idea about trading, no? Walang proper learning process, hindi nila naaral ng tama. Walang reliable na support system ng isang community. Guys, bilang solo trader, guys, ang dami nagpe-fail. 95%, guys, na isusulat po yan, may article yan, no? Kumbaga may statistics yan. So sana wag na kayo, especially sa mga first time, sana wag kayo mapasama dito. Sana doon kayo sa mga 5%, no, kagaya ng mga student natin na, okay, natuto,
naglo-loss pa unti-unti, but makakabawi yan. At yung iba talaga nagiging profitable after talagang makuha na nila yung tamang strategy at talagang ma-practice nila yung proper risk management na tinuturo natin. Okay? So guys, invest in as much of yourself as you can. You are your own biggest asset by far, by Warren Buffett. Okay? Si Warren Buffett, ano yan, isa yan sa mga talagang sikat na author, no? Ito yung nasabi niya na huwag kayong manghinayang. Huwag kayong manghinayang sa personal learning ninyo. Okay, huwag kayong manghinayang kasi guys, investment yun yung sa sarili nyo, yung learning. Kumbaga, baka hindi nyo alam, kayo pala, no? Kayo pala, may skill pala kayo dito kasi guys, trading is a skill as well, no? Nako, may iba na talaga na-develop siya ng mabilis, may iba naman na slow pace lang talaga. Guys, kayo pala, hindi nyo alam kasi may student akong ganyan. Hesitant siya nung una, pero nung sinimbolan niya yung Hero 30, sabi niya, madali lang pala to. Ang galing niya mag-trade. Malay mo ikaw, ganun ka rin, no? Malay mo ikaw mismo, you are your own biggest asset by far. So, tandaan lang po natin yan. So, ayan guys, tapos na tayo. Let's cater some questions. Baka may mga tanong kayo. I think meron kayong mga tanong sa chat. Balikan ko. And open ko rin yung mic. Naka-disable kanina, so hindi kayo makapag-open mic. Wait lang. So, ayan. Let's proceed guys sa Q&A bago tayo mag-end. Ayan. So, guys, Project for Good. Ito yung tema ng Batch 5. Ito yung goal. Ito yung mission or vision ng community. Ito yung ano natin. Team, kumbaga. Trade today, go home tomorrow. Kasi ang dami na nag-for good talaga. Sa trading, no? Kumbaga hindi lang naman sa community natin. Masasabi natin sa pangkalahatan. Ang dami ng mga natuto at nag-for good na mga kababayan nating Pilipino. And then I hope guys, bilang OFW ma-realize nyo na sa hirap ng sistema ngayon, no? Sa hirap ng economy ngayon. Guys, find something na pwede kayong magkaroon ng extra or na pwede nyo pagkakitaan. Na legit, okay? Na consistent. At guys, minsan, yung skill mo mismo, kapag ini-improve mo talaga, may magandang result talaga yan. Guys, trading is one of it. Trading is one of the highest paying skill. Take note natin yan. Pwede mo siyang gawing lifetime income mo talaga. Lifetime income generation. Kasi ang market guys, hindi nawawala. Hindi nawawala. Siguro mawawala na yung pera na yun sa market pag nagkaroon ng World War, yung mga ganun scenario. Napaka-imposible na yan. Medyo malabo, no? But guys, ito Project for Good. Ayan. So, trade today, go home tomorrow. Diba? So, let's go. Q&A guys. Napakaliit niyan sa profit mo makukuha. Ayan, sabi ni Sir Yus dito, yung $99. Totoo yan guys, legit. Kasi imagine mo mag-enroll ka ng $99, inaral mo siya at natuto ka. Maliit lang yan. Kaya mong kitain yan ng let's say 1 day, 2 days, 3 days, depende sa capital mo. Pero guys, yung iba, mas malaki pa kinikita niyan daily. Ayan, andito sa Canada may nag-offer ng $2,000. Yes, Sir Elo James. Mahal aralin ng trading talaga. Mahal talaga. Sa community natin guys, kung hindi nyo pa nare-realize, ang dami nating tools. Nagla-live trade pa kami na walang ekstrang bayad. Okay? Community na yung nagbabayad dyan. At actually, yung sa website na yan, isipin mo lang mag-e-enroll ka para ma-access mo yung module sa website. Para kang bumili ng libro. Para kang bumili ng napakamahal na libro. Di ba? Parang ganun lang siya para matuto. Ganun nyo lang siya isipin. Kasi totally free na yung mga service, support system natin sa community. Pero hindi kasi totally pwedeng ibigay yung isang bagay ng libre kasi yung commitment nyo minsan, magsasayang kami ng oras para mag-train sa inyo, hindi naman pala kayo seryoso. Yung mga ganun bang scenario or hindi, kumbaga parang minsan hindi nyo seryosohin. Ayan. Minsan pagka nakukuha natin ng libre isang bagay, parang tinataken for granted. Ayan. So, kaya at least meron siyang price. Ayan. At muna ako may nag-open mic. May tanong po ba? May tanong? Sagutin natin guys. Baka may mga question kayo bago tayo mag-end. Let me check nga kung may mga question kayo kanina. Malinaw po ba? Nag-guess niyo po ba yung training natin? Clear po ba? Clear? Kung wala kayong tanong Let me see. Sir Yus, ayan, student na natin to. Hindi ka magsisisi, ayan, di ba? Kahit di pa ako nakapag-live trade, meron nag-improve na, ayan. Sir Yus, hindi pa to nakapag-live trade, nagde-demo pa lang to. Pero kung di nagkakamali, parang nag-enroll to, mahigit 1 month na rin, no? So, just like Sir Yus, no? He's learning at his own pace, guys, no? Kumbaga parang slowly but surely. At eventually, magiging ready na rin mag-live trade niya kasi kumikita na rin yan. Yes po, Coach. Malinaw po. Thank you. Ayan. Isip po na ako, Walang tanong? May nag-open mic kanina.
Clear ba? Okay, so medyo overtime na tayo pero willing ako mag-cater ng mga tanong. Wait, backread muna ako saglit. Baka may mga question kayo dito na miss out ko kanina. Yung chat, hindi ko makita. Okay. So mukhang wala namang questions, no? 24K gold by price per gram. Na-research ni Sir Ramir, no? Na-series. Per gramo nga naman, sir, no? Ito yung value niya, yan. Yung 24 karat ng gold is equals 1 ounce of gold for 32 price over gram. Ayan. Very good, di ba? Very good, very good. Okay, so kung wala kayong question, guys, I think that's it. Thank you so much for attending tonight. Ayan, so grabe. Guys, last message bago tayo mag-end. Just imagine, no? August ngayon. Kung sinumulan mong aralin to, siguro abutin ka ng 1 month, depende kung gaano kabilis matuto. Siguro abutin ka ng ilang weeks, no? O kung magtututo ka talaga, sipagan mo talagang aralin, siguro mga 2 weeks, 3 weeks. Kung marunong ka na, by the way, meron dito mga nakapag-attend na marunong na, baka kailangan mo lang aralin yung strategy. Baka kailangan mo lang alamin kung paano yung strategy ng scalping natin, yung XAU Sniper, at baka kailangan mo ng support system. Okay? Baka kailangan mo mag-attend ng live trading para mas maging confident ka sa mga trade execution mo, sa mga buy trade at sell trade mo. Okay? Sa mga total beginners, guys, simulan nyo to kasi, guys, it's a journey. Just imagine, simulan mo August ngayon. By December, ang ganda ng Pasko mo niyan. Imposible hindi ka pa marunong yan. As long as talagang aralin mo siya, kahit gaano, maglaan ka lang ng mga 30 minutes per day. Yung modules na yun, mga clips po yan eh. Kaya mo yan matapos within 30 days, guys. Within 30 days. 30 minutes to 1 hour per day. Okay, so ayan. Yun, so kung malinaw naman at wala nang questions, ayan, congratulations ng classmates, good luck. Ayan, thank you, napakaganda. Thank you, you're welcome, Ma'am Marivic. So guys, I hope to see you everyone sa mga hindi pa part ng community natin. I hope to see you sa mga VIP GC. Okay? Hero 30 Batch 5. I hope na maging part kayo niyan at talaga masimulan at maaral nyo na rin yung trading. See you sa sa first live training natin. Okay? First live training session on Thursday next week. So kung mag-e-enroll ka ngayon, nakaset na yung account mo, at least masimulan mo na yung modules by Monday, Tuesday, may mga live trading sessions tayo, pwede kang sumabay, pwede kang mag-observe. Kaya kung iisipin mo na matagal kang matuto, guys, matututo ka rito. Kaya nabanggit ko kanina na we are confident enough to say that we can promise you matututo ka dito. Basta gawin mo yung part mo. Kasi kayo yung magte-trade, guys. Walang mangi-scam sa'yo kasi ikaw yung magte-trade ng pera mo. Ikaw ang may control. Okay? Hindi kami. We will guide you. Nagte-trade kami ng sarili naming capital. Okay? So, ikaw mismong gagawa niyan sa sarili mo. Pag kumita ka, sa'yo yan. Okay? Pag nag-loss ka, calibrate, balikan, may mali. Aralin, bakit nag-loss. Okay? And improve sa mga next entries or sa mga next mo na trade. Okay? So ayun guys, thank you so much. Have a good night everyone. Enjoy your weekends and see you ulit sa mga upcoming trainings. Bukas, Intro to Forex ulit tayo. But medyo iba na yung presentation. Medyo konti na yung details. Mas basic siya. Okay? So, pahabol sir. Sino yun? Sir, nasa demo account ako. Ang ginagawa ko, sir, yung code tapos swipe ako, tapos trade. Pwede ba yun, sir? Sir? Demo account? Code? Nasa demo ako. Tapos swipe ko muna, tapos doon ako nagbabay. Ini-swipe mo yung pair? Yes, sir. I-load mo. Wag, sir. I-load mo yung chart. I-load mo yung chart. Kasi kung mag-swipe trade ka dyan, hindi mo makikita yung galaw ng market. Kaka-enroll mo lang ba, Sir Medico? Batch 5 ka mo kanina. Ikaw ba yun? Yes, sir. Ayan. Tignan mo yung chart, sir. Tignan mo talaga yung chart. Talagang i-load mo yung pair. For example, XAU mismo or DJ30 man yan. I-load mo talaga yung chart. Doon ka sa chart. Tapos makikita mo naman yung toggle dyan eh. Actually, plano ko nga sana ngayon. Medyo napa-overtime tayo. Napasarap ako na explanation kanina. Plano ko nga ngayon mag-share screen ng basic execution. But wala na tayong oras. Merong option. Since nag-enroll ka na, sir, balikan mo sa Module 3, yung training sa Module 3. Naituro lahat yan kung saan yung mga settings, no, ng MetaTrader 5.
By the way guys, MetaTrader 5 okay, is the standard platform na ginagamit natin. So, doon sir, no, i-load mo lang click mo lang yung toggle option ng buy at saka sell, no, na button. Doon ka pumindot. Wag doon sa mismong sa mismong quote 90 pong mag-i-swipe ka diyan or magtatap ka tapos execute. Ano 'yan? Thank you, sir. Hindi mo mag-engage yung presyo. No, hindi mo ma-apply na maigi yung strategy pag ganun. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. You're welcome, Sir Medico. Ayan. So, okay. So, wala na ba? Ayun, guys. Again, thank you so much. Have a good night, everyone. God bless po sa lahat and enjoy your weekends. See you sa mga upcoming trainings. And I hope to see you, everyone, sa mga VIP GC natin. Okay? Bye, guys. Take care.